Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. And thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate your support. God bless you all Capricorn. Tignan po natin ngayon ang mga messages para sa inyo. September 26. Kuha pa na muna tayo ng trinkets dito tayo magsimula. So, we have starfish. Ayan. So, this is about guidance. This is about inspiration. This is about intuition. So, napakalakas dito ng message para sa inyo na you are divinely guided, Capricorn. Sa kahit ano man ang inyong ginagawa, kahit ano man ang inyong mga pinagpaplanuhan, endeavors ninyo na plano ninyong gawin, or maybe ginagawa na ninyo, divinely guided kayo. Kaya always check in with your intuition. Okay? Nang sa gayon, talagang maririnig ninyo, ma-access ninyo kung ano yung gabay sa inyo ng divine universe and the rest of your spirit team. Okay? Kasi maaaring nagdadasal talaga kayo, nagabayan kayo, bigyan kayo ng enlightenment, bigyan kayo ng direction, 'di ba? Kaya kailangan din ninyong gawin ang parte ninyo dyan sa equation na yan, 'di ba? Pag nagdasal kayo, ibig sabihin kailangan ninyong pakinggan din kung ano yung sagot ng divine universe sa inyong mga dasal, 'di ba? And with that, kailangan ninyong pakinggan ang bulong ng intuition ninyo because that is the portal, no, ninyo doon sa divine universe, doon sa communication na ipapadala sa inyo. So we have coins. This is about investment. This is about wealth. This is also about you pursuing the things that you want sa buhay ninyo. So ngayon, maaaring ito yung endeavor na gagawin ninyo, ito yung plano ninyo, and maybe you're asking for guidance, no? Maaaring you're asking for sign na ito na nga ba ang tamang panahon? So maaaring ganon, 'di ba? Capricorn, kaya pakinggan ninyo ang gabay sa inyo, okay? What else? We have bicycle. Ayan, this is about hard work. Okay? Capricorn, that may require hard work. Kung ano man ang endeavor na yan, that will require to, require you to put extra effort on it para sa pagtatagumpay. And also, for some of you Capricorn, exercise, physical activity, ang imbitasyon ng bicycle na to para sa inyo, mag-exercise daw kayo. Maring matagal-tagal na kayong hindi nagkakaroon ng pagkakataon, mag-walking man lang, mag-biking, mag-exercise at home, no? So, we have 8 of Wands. Beautiful, 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 beautiful. This is about travel. Meron na pipintong travel sa inyo within 8 months. Capricorn, merong long distance travel kayo na nagagawin, no? Maybe this is related to work, related to business, or maybe related din ito sa pasyal. Grupo ang nakikita ko ditong magta-travel, no? Maaring magkakatrabaho to. So maaring pasyal ito or maaring business trip ito, but you are in a group, no? Ang magta-travel dito, and definitely international travel, ang travel ni Capricorn dito, no? Maari din na may magta-travel na sa inyo dito within 8 weeks. Then, no, yun din ang aking napipick up dito, Capricorn, for some of you. This is also, fast-moving energy, Capricorn. Kaya, maraming mabilisang pangyayari dito sa buhay ninyong magaganap. Mabilis na desisyon, mabilis na pag-iisip, mabilis na galaw. Yun ang mga maaring kailangan ninyong gawin, no, around this time. Kasi talagang fast-moving energy, no? Maaring may mga communication na dumating dito sa inyo na kailangan ninyong pagdesisyonan, and that may require immediate attention and immediate action, immediate decision, yung mga ganon. Kaya kailangan handa kayo lagi, no? Lalo-lalo na kung meron kayong hinihintay, 'di ba? Kung meron kayong mga hinihintay na papeles, communication, so dapat alerto talaga kayo na nakahanda kayo. You are physically, mentally, emotionally, spiritually fit and ready doon sa mga bagay na yon na ine-expect ninyo.
Okay? And also, wonderful opportunities coming in, no? May naririnig kang abundance, kaya maaring may mga opportunities na parating sa inyo na maaring ano yan, financial opportunities, no? Because abundance, so that could be financial abundance, no? So, maaring related yan sa inyong money, career, and finances, okay? We have 10 of Swords. Ayan, this is new beginning energy, and at the same time, may mag-i-end dito para merong magsimula. Diba? Kung may nagtatapos, may magsisimula. So, yun, meron na kayong tatapusin dito. Meron na tong dark circumstances. Ayan, very dark. So, yung dark part na to ng card that represents yung mga bigat sa dibdib ninyo, bigat sa pag-iisip, sa damdamin ninyo, no? Yun yung mga negative energies na yan. And that is being lifted na. Malayo na, oh. So, ibig sabihin, kung ano man tong nagpahirap ng kalooban ninyo, nagpahirap ng katawan ninyo, nagpahirap sa buhay ninyo in general, no? Parang matagal nyo na tong pinagsisikapan na maalis, no? Parang pinag-iisipan ninyo na tong matagal na, or maaring may mga ginagawa na kayong mga moves para nang sa gayon makamove forward na kayo sa sitwasyon na to. Kasi mataas na siya, yung dark circumstances, yung mga pabigat sa buhay ninyo. Ayan, nakaakyat na siya, mataas na siya, at lumabas na yung araw, lumabas na yung body of water dito. So, ibig sabihin, nandun na kayo sa stage, Capricorn, na nagmo-move on na kayo, no? From whatever this situation is na nagpahirap sa inyo, sa kalooban, sa isip, at sa buhay ninyo in general, no? So, now, you are on the road to, embracing new life. No? Papunta na kayo sa pagbabagong buhay, papunta na kayo sa pag-welcome ng mga new experiences, new situation, and even new people sa buhay ninyo, no? So, papunta na kayo doon. So, that's really beautiful. We have 10 of Pentacles. Wow! This is about wealth. This is about happy family din, no? Kontentadong pamilya, masayang pamilya. Ito yung siguro dream ninyo, Capricorn. Maaaring this is your dream and you are working towards this, no? Na magkaroon na kayo ng financial security and stability for the long term. Yung financial, ninyo, future ang pinaghahandaan ninyo dito. Maaaring that is what you are working on, no? Para nang sa gayon, magkaroon na kayo ng solidong pundasyon pagdating sa financial future ninyo. Kasi may napipick up din ako ditong retirement, no? So, maaaring ang iba sa inyo talagang todo kayod sa ngayon, nagsisikap talaga sa ngayon, nagsisipag ng doble-doble because maybe you are preparing for your retirement. Maaring early retirement ang pinaplano ng iba sa inyo dito, Capricorn, and you are really getting ready for that, no? And dito, talagang wealthy na ang iba sa inyo dito, Capricorn. Nakikita ko dito, natutuwa ako kasi maraming pentacles. It's all over the place. So, ibig sabihin, yung parang na-spread out na yung wealth ninyo. Yung parang meron kayong mga different allocations ng inyong kaperahan. Maaring merong retirement, savings, meron pang para sa mga big purchases, no, when you retire. So, maaring mga ganon ang plano ninyo, Capricorn. Talagang parang may schedule kayo. Yung hinahati-hati nyo talaga yung inyong kaperahan dito. So, that is really beautiful, Capricorn. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you sa inyong pagbisita. I truly appreciate your support sa ating channel. And God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe para sa inyo. September 26 po. Trinkets muna unahin natin. Ang unang trinket ninyo is tortoise. Ayan. So, slowly but surely getting ahead si Virgo, no? Mabagal man ang galawan, mabagal man ang ganap, ang pag-usad ng mga bagay-bagay sa inyo, but you know kung saan kayo papunta. You know that you are heading towards success. You know that you are heading towards something na gusto ninyo.
no? So, yun ang ganap. Kalkulado ang galaw ninyo dito. Planado, kalkulado. Yung parang ganon. There is some change and transformation happening sa buhay ninyo that could be in different areas, that could also be in some areas lang, no? Maaring ganon. We have peace. Napakaganda naman ito. We have the peace sign. You are going to finally find the element of peace sa buhay ninyo. So, maaring maayos na mga gusot sa buhay ninyo, maaring maayos na yung mga problema sa buhay ninyo, mahahanapan nyo na ng solusyon ang kung ano mga problema, kaya magkakaroon na kayo ng peace of mind. You will be feeling at peace na sa mga pangyayari sa buhay ninyo na maaring challenging, difficult situation na mga pinagdadaanan ninyo recently. So, ngayon, mukhang maayos na ang lahat. Kaya magkakaroon na kayo ng peace, no? What else? We have King of Pentacles. Napakaganda. So, this is wealth surrounding you, Virgo. Maaring ito yung pinapangarap ninyong posisyon sa buhay na magkaroon talaga kayo ng financial abundance and prosperity and success financially, no? Maaring ito yung pangarap ninyo. Maari din na you are working towards this King of Pentacles energy already, na malapit na kayo doon, no? Na mapapaligiran na kayo ng kayamanan, magkakaroon na kayo ng pera, na hindi lang pipitsuging amount ng pera, but big time na kaperahan. Maaring you are already starting, no? Na magkaroon na kayo ng financial freedom ngayon, no? So, maaring ganun ang ganap. Maari din na, for some of you, Virgo, maaring this is financial opportunity na nadadating, and hindi lang ito putyo-putyo, ha? Hindi ito small time na financial opportunity, because this is King of Pentacles, so this is big time, no? Maaring malaking sweldo ang trabaho na ino-offer sa inyo dito. Maari din na business venture ito, na malaki ang return of investment. Maari din na yan ay career opportunity na talaga namang magpapayaman sa inyo, no? Maaring ganun din ang ganap dito, Virgo. So, good luck, no? Good luck. Napakaganda. What else? We have 8 of Cups. Ayan. So, this is one of my favorites din, no? Sa tarot deck. Because this is you heading towards happiness. This is you walking towards wish fulfillment, Virgo. Kung ano man ang pinapangarap ninyo, kung ano man yung wish ninyo, no? You are walking towards that, no? You're walking away from something dito, no? Kahit full, kahit puno pa ang mga cups na to, tinatalikuran nyo na. Bakit? Because you don't feel happy there anymore. Hindi ka na masaya dito. Hindi ka na feeling fulfilled dito. Wala nang excitement dito para sa iyo. There's nothing there, no? Kung nasaan man kayo ngayon, kung ano man ang inyong ginagawa, hindi na kayo, feeling ninyo hindi na yan ang para sa inyo. That is no longer your place, no? Kaya ngayon, naghahanap kayo ng different avenue, no? Na, may experience ninyo ang joy, ang happiness, ang contentment, yung mga ganon. Iba na yung hinahanap ninyo ngayon. Mas malalim, no? Parang hinahanapan na ninyo ngayon ng deeper meaning ang inyong mga ginagawa, no? Parang naghahanap kayo ngayon ng trabaho, karera, no? Or something like that, na alam ninyong hindi lang para sa'yo, no? Yung magtatrabaho kayo, maghahanap buhay kayo, makakaroon kayo ng pera dyan to support yourself, so that you can also save something for yourself, but also gusto ninyo yung makakatulong din kayo at the same time sa ibang tao, no? So, hindi lang ito para sa sarili ninyo ngayon. Yun ang iniisip ninyo ngayon, but you are also thinking about doing something na you can change other people's lives din, no? Dahil sa trabaho ninyo, dahil sa effort ninyo, dahil sa ginagawa ninyo, yung mga ganun. So, malalim na ngayon ang iniisip ninyo, Virgo, no? Malalim na. Maari din na ginaguide na kayo ngayon ng Divine Universe to walk towards your destiny, no? Maaring ganon.
to walk towards your purpose. Kasi maaring yung mga pagkakataong ito na nangyayari sa buhay ninyo ay para dalhin na kayo doon sa life purpose ninyo. Kaya iba na ngayon yung takbo ng isip ninyo, iba na ngayon yung mga gusto ninyong gawin. 'Di ba? Yung mga ganun. So parang merong energy shift dito na mangyayari for some of you Virgo, for you to reach that point na ang gugustuhin ninyong puntahan na ngayon is kung ano na yung purpose ninyo. Gusto na ninyong gawin ngayon kung ano man ang trabaho or karera that will be in alignment with your purpose and destiny. No? So, what else? We have 7 of Swords. Ayan. So, this is the energy of cheater, stealer, liar, yung mga ganon. So, you know what? Maaring kung ano man yung iiwanan din ninyo, maari din na this is relationship. No, maari din na relationship din ito na iiwanan ninyo, and this one is because siguro yung taong karelasyon ninyo is a cheater, is a liar, is a stealer. No? Maaring ganon. Depende sa inyong sitwasyon, Virgo. It's not going to resonate with everyone, okay? But kung ano lang yung sasakto sa inyong sitwasyon, yun lang po ang kukunin ninyo, okay? So, yun. So, maaring yung iiwanan ninyo is this kind of person. No? Maaring na-discover ninyo na ganon pala siya, na meron siyang malaking kasinungalingang ginawa sa inyo, na meron siyang panlolokong ginawa sa inyo. Maaring ganon. And maybe that will trigger you, no, to move away from that person, to walk away from that situation, no? So Virgo, maaring ganon ang sitwasyon. Maaring sa pag-alis ninyong yan, mararamdaman ninyo ang peace. Kasi maari din talaga na hindi naman talaga kayo masaya sa sitwasyon na to with this person, no? So malaking pagbabago yan, no? That is going to, you are really heading towards massive change sa buhay ninyo, no? By walking away from this person, from this relationship, from this situation. Okay? So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo, and thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin ang mga mensahe ninyo for today, September 26. Kuha po muna tayo ng trinkets. Tingnan natin ang mga messages for you. We have Owl. Ayan. So, this is about inner wisdom. This is about change, transformation, intuition, yung ganon. So, feels like Taurus, divinely guided kayo, no? Divinely guided kayo. May mga pagbabagong magaganap sa inyo sa buhay ninyo sa ngayon, but ginagabayan kayo on how you're going to navigate that change sa buhay ninyo, no? So, napakahalaga na tune in kayo lagi sa iyong intuition so that ma-access ninyo kung ano yung mga gabay sa inyo ng Divine Universe, no? What else? We have Owl. Ayan, ganun pa rin. Same. What else? We have Hala, Taurus. May maliit, may malaki, no? May makipot, may nakabuka, may bukang-bukang excitement dyan. May excitement ang iba sa inyo dito pagdating sa mga change and transformation na mangyayari sa buhay ninyo, no? So, napakahalaga dito, no? Taurus, na gamitin ninyo ang inyong inner wisdom. Gamitin ninyo ang inyong intuition dito sa pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo. Kasi it feels like you are receiving downloads, important downloads dito from the divine, no? Maaring major transformation ang maaring mangyari sa buhay ninyo around this time. Maaring parang major overhaul, no? Sa buhay ninyo ang ganap. Kaya napakahalaga na pakinggan ninyo ang ang inyong inner wisdom. Gamitin ninyo ang inyong inner wisdom, pakinggan ninyo ang inyong intuition dito, your inner voice. Napakahalaga na yun ang susundin ninyo nang sa gayon, no, matulungan kayo dito sa transition, no, na mangyayari sa buhay ninyo. Kasi maaring madaming pagbabago, kaya medyo maaring ang iba sa inyo ma-overwhelm sa changes, no, na mangyayari. Kaya't napakahalaga na pakinggan ninyo yung gabay sa inyo nang sa gayon
magaang, no? Magaang ang magiging transition dito sa buhay ninyo sa mga pagbabago. So, we have Page of Wands. Ayan, napakagandang balita ang parating sa inyo dito, Taurus, no? This is news about opportunities, wonderful opportunities. Maaring isa to sa maaring igagrab ninyong opportunity ngayon na magkikreate ng changes din. Kasi maaring magkaroon kayo dito ng shift pagdating sa trabaho, pagdating sa career ninyo, no? Maaring iwanan ninyo dito ang inyong existing career or existing na trabaho to grab this new opportunity. So, maaaring ganon. Kasi, ano to, this is exciting opportunity na maaaring kumatok sa inyo dito, no? Bagong trabaho, bagong karera, business opportunity that will be related to your creativity or maaaring linked ito sa mga bagay na gusto ninyo talagang gawin, no? Yung passion ninyo, maaaring linked ito doon sa passion ninyo, kaya you may consider taking this opportunity this time, no? Kaya maaaring magkaroon din kayo ng shift talaga dito pagdating sa career ninyo, okay? We have the devil energy. Ayan. So, this is also about fear. This is about hesitation, self-doubt, mga ganon. Or maaari din na this is about unhealthy attachment ninyo sa mga bagay-bagay, no? Tulad ng shopping, tulad ng alak, over attachment naman ninyo sa pagtatrabaho, no? Working long hours na yung to the extent na hindi na kayo nakakapagpahinga, no? Anything that is overwhelming sa inyo or anything that is sobra-sobra naman ang attachment ninyo, no? So, yun ang maaaring sitwasyon dito kay devil energy. But, you know what? Ang advice sa inyo dito, if you are going to decide na kumawala sa sitwasyon na to, no? Sa unhealthy attachment na to, alalahanin nyo lang, Taurus, na you can do it, no? No one is preventing you from moving on from this situation, no? Yun lang ang alalahanin ninyo. It is your decision, no? Pag mag-decision kayo na kumawala kayo sa unhealthy attachment nito, baguhin ninyo ang way ng pagtatrabaho ninyo, baguhin ninyo yung attachment ninyo sa pag-shopping, sa pagkain, you know, yung hindi na talaga siya tama, yung hindi na siya healthy ang effect sa inyo. Alalahanin nyo na you can do it. You can definitely detach yourself from this energy, no? Maaari lang din na kasi may fear kayo. Maaari lang din na nagsi-self-doubt kayo na kapag kumawala kayo sa ganitong unhealthy attachment inyo with these things, no? Ano ang mangyayari sa inyo? Maaring may mga naiisip ang iba sa inyo na gano'n, ano? Na magiging masaya pa rin ba kayo, no? Pag na-detach ninyo ang sarili niyo from this, how are you going to adjust? Diba? Mahihirapan ba kayo? Mahihirapan ba ako? No, maaring ganun ang naiisip ng iba sa inyo dito. Kaya't maaring may pumipigil sa inyo, no? Yun ang nagpipigil sa inyo, yung negative thought, no? Yung negative thought na naiisip ninyo. Kaya alalahanin nyo lang, Taurus, no, na once na nag-decision kayo na baguhin ninyo ang routine ninyo, baguhin ninyo yung mga nararamdaman ninyo towards this unhealthy attachment to these things, whatever it is, no, kayang-kaya nyo yan, no? Kayang-kaya nyo yan. Yung willpower ninyo ang papaganahin ninyo, then you can do it, no? It's all up to you. It's your decision. But yun lang ang reminder sa inyo na you can do it. You can detach yourself from this energy. Okay? What else? We have Ace of Pentacles. Wow, napakagandang energy nito. This is an ace. This is number 1. This is new beginning in terms of your money, career, and finances. So, maaaring yung bagong opportunity na to na parating related to money, career, and finances then, no? Maybe that is going to be your new money path. Taurus, no? Maaring you're going to take advantage of this and that is going to open up a new money path for you. Kasi sa Ace of Pentacles, this is new beginning in terms of your
pagkakaperahan, yung source of income ninyo, or maaari din na mga opportunities ito that is coming in, financial opportunities na yun ang pagsisimulan ninyo ng pagkukuhanan ninyo ng prosperity, abundance, and success. Ito yung magiging simula. This is going to be the start of a continuous inflow of money sa buhay ninyo, Taurus. Maaari din na this is windfall, may bigla-biglang dadating na kaperahan, maaring that is winning, maaring ganoon, or maaari talaga na financial opportunities ito, bagong trabaho, bagong karera, bagong business venture, mga an additional source of income, mga ganoon. But definitely, whatever that is, na opportunity na dadating sa inyo pang kaperahan, Taurus, ito yung magsisimula ng pagbabago ng inyong financial landscape. So, good luck to that, Taurus, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.